ng security license, pwede ka na bang magiging security guard? Pwede na siyempre, basta kumpletuhin mo lang yung mga requirements na kakailanganin. And tandaan po ninyo mga idol, yung bawat security agency po may mga kanya-kanya pong rules and regulations yan pagdating doon sa mga requirements na kakailanganin nila o requirements na hinahanap nila doon sa isang security applicant. Kanya-kanya po sila ng estilo kung ano po yung mga i-interview nila. Mayroong iba, basic lang. Ang itatanong sa iyo kung ano lang yung nakalagay doon sa biodata mo, no? Or doon sa inyong PDS or personal data sheet. Mayroon namang iba na hindi na nila tinitingnan yung iyong biodata, tatanungin ka na lang kung ano yung natutunan mo during the time na nag-training ka, at tatanungin ka doon sa gun safety rules. Yung iba naman, tatanungin ka lang doon sa 11 general orders. Saan ka nag-training, saan yung address ng training center mo, sino yung instructor mo, ano yung natutunan mo ron. Okay, so mayroon pong mga ganyan. Ngayon, wag na po kayong mamumroblema sa lahat po ng mga kasama natin ang nagtatanong, no? Paano po pag wala silang pera? Wala kaming pera, sir, pang training kasi wala akong ipon. Mayroon po mga security agency ngayon at security training center na training now, pay later. Mayroon pong ganyan. Sila na po yung bahala noon, pati trainingin kanila. Sagot po nila yon, pati yung uniforme mo. Sasagutin nila yun, uniforme mo, gastos mo, pero babayaran nyo po yun sa kanila, siyempre. Ang kagandahan lang, pag-graduate mo doon, mayroon ka agad mapupwistuhan, kagaya ng sinabi ko kanina. Mayroon ng mga nakaabang na kliyente. Kaya yun ang maganda, di bali nagagastos ka, di bali nakakaltasan ka. Ang importante dito, natulungan kanila na makapag-process ka ng license mo, na wala kang ilalabas na pira habang nagtitraining ka, sagot nila pati yung pagkain mo. So marami pong mga training center na mga ganyan, no? Sa Krami, marami po dyan. Training now, pay later. So sa mga lahat po na gusto mag-security guard na mga kasama natin dyan, yun, mayroon po dyan, mag-inquire po kayo. Marami po dyan na training center na training now, pay later. So maganda po yun, no, mga idol. Pabor po sa inyo yan. So ang sinasabi lang natin dito, mas maganda na mag-training talaga kayo para mayroon kayong matututunan. Hindi kagaya ng iba na nagiging security guard lang, mas mayabang pa sa may mga training. No? In fairness, hindi po tayo dito nagpapatama mga idol, no? Hindi po tayo nagpapatama dito. Sa totoo lang dito sa industriya ng security, marami po sa mga kasama nating iyakin. Ngayon, yung mga kasama nating mga iyakin dito sa security industry, yun po yung mga security guard. Sorry to say, pero yun po yung mga security guard na wala po talaga mga training. Promise yan. Bakit? Masyadong mababaw yung kanilang mga pag-iisip. Masyadong judgmental. Di ba? Hindi marunong umintindi sa sinasabing content. Yung iniisip lang nila, yung pansarili lang nila. Hindi nila nilalawakan yung kanilang mga isipan. Basta sa kanila, makapangbas na okay lang sana yan. Tulad yan, sinabi ni sir dito, yung follower natin. Sa Valiant, may training now, pay later yan. Tama po yan, sir. Si Valiant, din si Broad Skills po, mayroon po silang ganyan. Paulo Pastira, hehe. Yung nag-training, yun pa ang sasabihan ng nag-training ka ba? Tama ka po, sir. Totoo po yan, sir. Kadalasan, dito sa mga kasama natin sa security industry talaga. Sa totoo lang, no? Kung titignan natin, yung mga nagtitraining lang dito ng security na legit talaga, na duman sa training center, nasa 30% lang. 25 to 30% lang. Kadalasan dito talaga palakad lang. No? Hindi po talaga nag-training kaya walang alam. Di nga alam kung ano yung meaning ng susya eh. Di ba? Hindi nga din nila alam kung ano yung meaning ng SACS DB4 eh. Hindi rin nga nila alam kung ano yung LISP eh. Di ba? Di rin nila alam kung ano yung OP, ano din po yung SBR. Pero pag nag-comment sila sa atin dito, ang yabang-yabang pa nila. Tatanungin pa tayo, nag-training ka ba? Security officer ka ba talaga? O, di ba? Ang yabang-yabang mo, diba? Ang hangin mo. Bakit ganon? Bakit ganon tayo? Ikaw ba, tinanong nyo na ba yung sarili nyo kung nag-training ba talaga kayo? At ano yung natutunan nyo sa training center? Di ba? O di kayo natututo na lang kayo dahil matagal na kayong security guard. Yung natutunan nyo kung paano nyo burautin yung mga kasama ninyo. No? Paano nyo gugulangan. Kaya ang tawag ko sa ibang mga SJ na mas sobrang gulang, ito yung sabi ko is SJ eh. Sobra-sobrang gulang. Di ba? Sobrang-sobrang gulang sa trabaho. Sino-sino yung mga to? Ito yung mga tao na akala mo feeling magaling. Feeling famous. Di ba? Hindi nagpapaturo. Yung officer pa yung gustong turuan. Ito yung mga taong ayaw itama yung kanilang pagkakamali. Ito yung mga taong ayaw talagang tanggapin yung kanilang pagkakamali. Nagmamagaling-magalingan, pero pag nagka-problema, masyadong iyakin. Di ba? Kung tayong problema lang, tawag agad sa officer. Pero pag nagsalita, akala mo kung sino. Pati officer, gusto pang angasan, gusto pang taasan. Bakit ganon?
Di ba wala ka nang training, natuto ka lang eh. Di ba? So sige, kung talaga